Merong draft pick ang Magnolia dito sa darating na PBA draft. Pero mas maganda kung meron pa silang makuhang isa pa. Preferably yung sa Terra Firma Jeep. At kapag nangyari yan, ay magkakaroon na sila ng additional option pagdating dito sa mga rookies na pwedeng kunin. Siyempre, hindi naman umaasa Magnolia na makukuha nila yung si Justin Baltasar dahil sa Converge na yan. Pero ganun pa man, pwede silang makakuha ng ibang players na sa tingin ko ay makatutulong dito sa kanilang lineup. At ang isa sa nakikita ko dyan na pwede nilang kunin, well, of course, itong si Will Gosum, nabanggit na natin yan. Isa yan doon sa mga players na pwede idagdag sa kanilang lineup. Pero kung sakasakali na kunin yan ditong kung Blackwater Bossing, pwede rin naman ito si Kai Balungay. Yan naman ang kunin nila dahil 6-7 player yan. Ngayon, isa pang pwede nilang idagdag ay itong si Evan Nel. Si Evan Nel ay ginamit nitong Lasal noong 2023 kung saan sila nanalo ng kampyonato. Sa height nito na 5'11", sabihin na natin na medyo maliit siya. Pero nag-average ito ng 11 points, naka 5 rebounds at 7 assists at 2 steals doon sa laro niya para sa Lasal. At ang maganda dito kay Evan Nel, para to si RK Ilagan, na maganda ang court leadership niya. So sa tingin ko magiging bagay yan dito sa Magnolia Chicken Templados, lalo na kung matitrade itong si Paul Lee o kaya si Gio Halalon. Ang isa pang pwedeng idagdag ng Magnolia dyan ay itong si Jerome Lastimosa. Sa mga fans ng UAAP, alam niyo kung anong kalibre meron itong si Jerome. Siya yung tipong pwedeng maging leader ng isang koponan. May offer nga yan sa abroad na tinanggihan niya para maglaro dito sa UAAP. Pero naging problema, unfortunately, nagkaroon siya ng ACL injury. Nagre-recover na mula doon sa ACL ito si Jerome. So, medyo risky kung kukunin ng Magnolia. Pero meron din mga players talaga na nakarecover na fully dito sa ACL. Kaya sa tingin ko magiging, kung healthy itong si Jerome Lastimosa, magandang addition yan para dito sa Magnolia Chicken Templados. Of course, alam natin, ang isa pang pwedeng kunin ng Magnolia dyan ay hindi lang dito sa draft, kung hindi mismo dito sa mga trades na pwede nilang magawa. Dahil kung iti-trade nila, for example, ito si Paul Lee, pwede nilang idagdag si Jeyo Ambohol, pwede nilang idagdag sa lineup, o di kaya naman ay ito si Shawnee Winston ng Converge Fiber Xers. Ngayon, kung pwede rin naman silang kumuha sa free agency katulad ni Troy Rosario. Ibig sabihin, maraming options. Ito si Coach Chito Victorero pagdating sa trades, sa free agency at pati na dito sa darating na PBA draft. Kaya sa tingin ko magiging bright ang future ng Magnolia kahit pa sabihin natin na hindi nila makuha yung number 1 pick dito sa darating na draft dahil marami namang ibang options dyan na available pa rin.